Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong umaga, meron akong i-share sa inyo na topic na makakatulong sa ating kalusugan. So alam nyo ba na merong dahilan kung bakit ang tao ay nagkakasakit? Sa panahon ngayon na lifestyle or sa generation ngayon, talagang wala na pong pinipiling edad pagdating sa sakit. Kasi sa panahon ngayon, dahil po yan sa ating lifestyle. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. So number one na reason is galing po yun sa toxins. Totoo po, yung lason. So yung lason, saan po ba nakukuha yung lason or toxins? Number one, sa ating pagkain talaga. Sa food. Kadalasan, yung mga pagkain natin ngayon, talagang merong mga hinahalong preservatives, chemicals, lalong-lalo na pag kumakain ka ng mga RTE food or ready to eat, yung mga cans, yung mga processed foods, lahat po yun, yung mga tinatawag na ready to eat food. So alam nyo ba na ang toxins nanggaling talaga sa kinakain natin? Tayo pa naman mga Pilipino, mahilig sa mga pampasarap sa pagkain kasi normal sa atin yon, Pinoy tayo. Kaya pag wala yon, talagang walang kabay-buhay yung ating niluluto. Pero tandaan, wag masyadong marami rin nilagay kasi yun yung reason na yung iba madaling malilimutin o yung madaling naging ulyanin. So ngayon, ang number one is toxins. Yun talaga yung importante na malaman natin na toxin dahil sa pagkain natin. Kasi alam nyo ba yung mga pagkain ng mga baboy, mga bacon, mga processed foods, lahat po yan, yun yung mga reason kadalasan. Kaya tandaan, kung kakain ka sa mga pagkain na yan, kasi normal tao tayo, talagang nabibighani tayo o talagang matakam tayo pag mga ganong masarap na pagkain. Pero tandaan, wag sobrang labis yung pagkain ng ganyan. Kasi yun yung reason kaya ang tao nagkakaroon ng mga malalang sakit kagaya ng high blood, cancer, ano pa yung mga sakit na malala, dahil yan sa mga kinakain natin na maraming toxins. Kaya importante para mawala yung mga toxins sa katawan natin, totoo lang, dapat sundin natin yung tinatawag na 4 pillars of health. So itong 4 pillars of health talagang ihirap to sundin sa panahon ngayon na lifestyle. Kasi alam nyo ba, according kay Ragnar Birds ng United States, ang kailangan natin gawin una ay magkaroon ng healthy diet. So alam nyo ba na sa healthy diet, ang sabi noon, 80% dapat yung kinakain natin is alkaline. Pero paano na ngayon, sa panahon ngayon, reverse na ang nangyari, 20% na acidity. Ngayon, mas marami pa yung acidity kaysa alkaline food, yung kinakain natin araw-araw. Kaya hindi na nasusunod yon. At pangalawa, tandaan natin na number one yung toxins, pangalawa yung body imbalance. So ang body imbalance ay cause po yan ng internal and external factors such as stress. Alam mo ba, pag ikaw stress, apektado lahat ng part ng katawan mo pag ikaw stress. Kasi ang stress, meron siyang tinatawag na killer hormones na tinatawag na cortisol. So maraming tao sa sobrang stress, yun yung reason na tumataas yung increase yung anxiety nila, yung depression. Kaya yung iba, kung hindi kaya i-handle ang stress, yun yung reason kaya yung iba lumisan sa mundong ibabaw. Nakakalungkot isipin, pero marami na ring tao na namatay dahil sa stress. Kaya importante i-manage mo yung stress, magpahinga at mag-relax. At talagang isipin natin na walang ibang katumbas na bagay sa mundo kundi talagang mahalin ang ating kalusugan, kasi yun yung kailangan natin gawin, na dapat pangalagaan ng ating kalusugan, kasi kalusugan lang ang ating kayamanan na pili natin matupad at pili makatulong para matupad yung mga pangarap natin sa buhay na gusto nating makamit. At the same time, tinatawag na air, yung hangin, lalong lalo pag nasa ibang part ka, lalong lalo na sa mga
city, talagang ang malalanghap mo ay hindi po presko yung hangin, kundi talagang marami kang ma-encounter na mga malanghap na mga usok ng trambutso, meron pa mga sigarilyo sa mga sasakyan, kaya hindi po fresh yung air. Advantage kung nasa probinsya ka, kasi talagang fresh air yung malalanghap mo na hangin. So ano pa, yung pollution. Kaya importante sa panahon ngayon is dapat panatilihing malinis talaga yung ating bahay kapaligiran, kasi pag ikaw hindi ka maging maingat, yun yung reason kaya nagkaroon ng dengue. Kaya importante, pag may tubig na may laman na hindi naman ginagamit talaga, lalo na sa labas, baliktarin mo, itapon mo yun, kasi yun yung bahaya ng mga pagiging yung mga lamok, yun yung mga ano na sa lamok. At the same time, yung tinatawag na radiation. So alam nyo ba na ang radiation ay nakakapekto rin yan sa ating kalusugan. Kaya ikaw, mahilig ka babad sa cellphone, sa internet, tandaan to guys, huwag po kayong maghilamos agad, lalo na pag kayo babad sa cellphone at saka laptop o computer, kasi mataas po yung radiation yon. At the same time, dapat pag matulog ka, huwag mong itabi yung cellphone mo sa sobrang lapit sa iyo, kasi mataas po yung radiationan. At huwag matulog na malapit talaga sa saksakan. Dapat distansya talaga na kahit mga 1 metro, mas maganda, kasi talagang importante na ingatan din tayo natin at na sobrang taas ng radiation, kasi pag sobrang taas kasi ng radiation, talagang mahirap na yon, kasi apektado yung ating pag-iisip na talagang palagi tayong mainitin yung ulo. Yan yung mga number 1 na impact pag ikaw pataas yung radiation sa katawan mo. At the same time, yung tinatawag na unhealthy modern lifestyle. So yung lifestyle talaga natin. So tandaan natin na ang kailangan natin is healthy diet, healthy lifestyle, mag-exercise kahit 30 minutes na lang araw-araw kung mayroong vacant time. Kung talagang paglaan natin ng time, may paraan naman. Pero kahit gano'n ka pa ka-busy, nasa sayo pa rin yun kung gusto mo mag-exercise. Wala namang mamilit sa atin, kundi tayo lang din ang makadecide kung gusto mo mag-exercise. Kaya importante yung healthy diet, healthy lifestyle, at maging positive mental attitude. Importante yun. Pag ikaw mag-exercise ka, dapat meron ka ring positive mental attitude na talagang makakatulong yung pag-exercise mo para ma-lose yung weight mo, lumabas yung mga excess cholesterol natin sa katawan. Importante po yon. So ngayon, pang-apat is yung tinatawag na supplementation. So ang supplementation, nakakatulong yon para nakakatulong na magkaroon tayo ng additional nutrients sa ating katawan para mas mapalakas pa yung ating immune system, kasi ang ating immune system ang ating the best doctor, kasi pag healthy yung immune system mo, hindi ka madaling madapuan ng sakit. Kaya importante ngayon maging maingat at magkaroon ng tamang disiplina talaga sa kinakain natin araw-araw, kasi sa panahon ngayon wala pong pinipiling edad pagdating sa sakit. Cancer, high blood, diabetes, lahat po yan, dahilan po yan sa mga kinakain talaga natin o sa ating lifestyle. So, importante, hindi naman masama kumain kung ano yung gusto mo, kasi choice mo yan, pero tandaan, wag sobra-sobra, kasi lahat ng labis or sobra ay nakakasama sa ating kalusugan. So yun lang po, maraming salamat po. Thank you.